Hello po mga kapatid, welcome back sa ating Bible study. I pray na maayos ang inyong kalagayan, maayos ang inyong kalusugan. Sana po ay patuloy ang ating pagbabasa ng ating Biblia. So, before we start dito sa ating series ngayong araw, sa ating bagong lesson plan, I think sa susunod na isa o dalawang linggo, no, ito yung magiging focus ng ating series, ay balikan muna natin yung nangyari ng mga nakaraang linggo. Ano ba yung napag-aralan natin? So we studied yung series natin na overview of the Bible. Tinignan natin ng malawak yung ating Biblia. So nakita natin na simula pala sa Old Testament and sa New Testament, dulo to dulo, cover to cover, ang focus pala ng ating Biblia ay ang ating Panginoong Hesus. Mula sa Old Testament, sa mga prophecies, sa mga illustrations, sa mga pictures na nagpapakita kung kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Hesus. And then sa New Testament, syempre yung kanyang earthly ministry and yung plano sa hinaharap. So, in that same series, napag-aralan din natin ano ba yung nilalaman ng Old Testament and New Testament. Napag-aralan natin yung partitions between yung meron palang tinatawag na law, book of law, historical books. Meron palang tinatawag na psalm or yung wisdom books. May mga prophetical books pala, ano-ano yung mga nakapaloob dito. Sa New Testament, nakita natin yung gospel books, yung epistles, or letters or mga sulat. So, in that same series, mga kapatid, so I think 7 lessons tayo sa series na iyon. Yung last 3 na pag-aralan natin, yung reasons kung bakit importante ang magbasa ng Biblia. So, napag-aralan po natin na ang pagbabasa, pag-aaral ng ating Biblia ay nakakatulong para tayo ay makalayo sa kasalanan, to stay away from sin. It also helps us to grow spiritually, or yung spiritual growth na tinatawag, lalo na sa ating faith, sa ating pananampalataya. Very important ang pagbabasa ng Biblia. Dahil kung hindi natin inaalam ang salita ng Panginoon, ay hindi tayo lalago talaga, mga kapatid. So napag-aralan din natin na ang Biblia pala natin ay bukod sa informative na siya, historical na siya, ay binibigyan din tayo ng wisdom, ng peace and ng hope. So napag-aralan natin lahat yan. Although that series, yung overview of the Bible, ay malawak na pagtingin, next time siguro, mga kapatid, we will try to study chapter by chapter or verse by verse yung mga books sa Biblia. Although medyo matatagalan pa siguro yun dahil marami pa po tayong nakahain na lessons. Ngayon, katulad po na nabanggit ko nung last lesson natin, ang focus natin sa ngayon, itong series na ito, ay yung fruits of the Spirit. Pero before tayo mag-dive deep doon sa fruits of the Spirit, gusto ko munang malaman natin, ano ba yung ginagawa ng Spirit for us? Ano ba itong Spirit na ito, itong Holy Spirit? Ano ba yung importance niya sa ating faith? Ano ba yung kinalaman niya sa ating doktrina? Kasi malamang sa malamang po, yung iba sa atin ay hindi pa masyadong informed dito sa bagay na ito. So, ang title po ng ating series ay Indwelling Spirit, o yung Spirito, Holy Spirit na nananahan sa atin. Ang title po ng lesson number 1 ay Seal and Inheritance. Punta po tayo sa Romans chapter 8 verse 9. Again, sinulat ko po dito yung mga lessons natin in KJV na Bible, in KJV verses. So if wala po kayong KJV na Bible na dala or na book mismo na Bible, ay pwede nyo pong i-print ito at sundan. So Romans chapter 8 verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. So ito po yung part 1. So ano po yung sinasabi dito? But ye are not in the flesh. Ang tinutukoy po dito ng flesh ay yung ating makamundong pagkatao. Ito po yung context niyan. Ano po ba yung makamundo nating pagkatao? Ito yung tumutukoy sa ating, yung part ng sarili natin or yung mga tao na they do things na against sa will ng ating Panginoon or against sa gusto ng ating Panginoon. They do things na hindi nagpi-please
sa ating Panginoon. The natural tendency, mga kapatid, ng ating flesh ay mag-rebel sa kung ano yung gusto ng ating Panginoon. Dahil remember, we are born sinners, mga kapatid. Tayo po ay makasalanan na talaga. And habang tayo ay tumatanda, nagkakaroon ng kaalaman, natural po sa atin ang gustuhin ng magkasala. Natural sa atin ang gustuhin yung mga bagay na makamundo. So ito po yung tinatawag natin na flesh. Sinasabi dito, but ye are not in the flesh. Pero hindi na daw po tayo in the flesh. Ano pong ibig sabihin? But in the spirit. So, if in the spirit na po tayo, if we are walking in the spirit, hindi po natin hinahayaan na yung ating makamundong sarili, yung mag-take control sa ating buhay. Kasi po, aminin naman natin na hindi lahat ng ating gusto ay talagang nakakabuti sa atin o mabuti. Objectively, hindi siya objectively moral, kumbaga. So, if we walk in the Spirit, mga kapatid, hinahayaan natin na yung Holy Spirit ang maggabay sa ating buhay. So, if so be that the Spirit of God dwell in you, kapag daw po nananahan sa atin ang Holy Spirit, and if we walk in the Spirit, ito yung nagiging parang nagiging effect niya, hindi na tayo in the flesh. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. So, very serious po itong verse na ito. Na kapag wala daw po sa atin ang Spirit of Christ, pag wala sa atin ang Holy Spirit, hindi tayo in Christ or hindi tayo belong kay Jesus Christ. And that, mga kapatid, I think enough testament na kapag tayo po ay naligtas, the moment that we are saved, the moment that we believed in our hearts, yung totoo 100%, 101% that we believe in the Lord Jesus Christ and His finished work sa cross, na He paid for our sins, the moment na ginawa natin yun sa ating mga puso, we are sealed by the Holy Spirit. Tayo ay namamarkahan na. Ipapaliwanag po natin yan, mga kapatid. And we are ito po, the moment we believe in the Lord Jesus Christ and His finished work on the cross, we became heirs and adopted sons of God. Yung heirs, H-E-I-R-S, ay tagapagmana. And we are sealed by the Holy Spirit. So in order for us to fully understand kung ano yung sinasabi natin na inheritance and seal, kapatid, dahil dito sa series na ito, sa spirit natin, sa indwelling spirit na series, tatalakayin natin, madalas nating matatalakay yung Godhead, na mini-mention dito sa Bible. So we will study first itong Trinity. Ano ba yung concept of the Trinity or yung Godhead na mini-mention sa ating Biblia, na a critical part of our doctrine. Although maliit lang itong series na ito, very quick lang, itong lesson na ito, very quick lang about sa Trinity, para lang kayo ay ma-inform, dahil for me, for example, nung bata ako, simula nung nagpupunta ako sa simbahan, hindi ko kine-question yung Trinity. I was taught na God is God the Son, God the Father, and God the Holy Spirit, ay lahat sila ay Diyos. So, totoo naman po iyon. Pero now that we are sharing the Word of God, mga kapatid, merong mga tao na magtatanong sa atin, paano nangyari iyan? Bakit you say na you worship only one God, pero bakit may God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? So, kaya po sinama ko itong lesson na ito para ma-inform tayo in case na may magtanong sa atin, bakit Trinity? Bakit Triune God? Bakit yan yung Godhead na sinasabi sa Biblia? So start po tayo. Sa Trinity po, ang summarization niyan ay one being in three persons. Ano pong ibig sabihin nito? Ang being, mga kapatid, o nature ng isang tao o ng isang entity, ang being or nature ay tumutukoy sa kung ano siya. And yung persons, alam naman natin, ang persons tumutukoy sa kanyang pagkakakilanlan. So I will give you an example. Ang being, halimbawa, ako na lang, mga kapatid, ako ay tao, human. Ano ang being and nature ko? I'm a human being. Yun ang nature and being ko, human. Human being, human nature, yun ang meron ako.
no? Pero ang person, ang pagkakakilanlan ko ay ako si Renzo, ano? So, yun po ang pagkakakilanlan ko. Nature, ang being or nature ko ay human, ang aking person ay Renzo. Yun ang aking pagkakakilanlan. Yun ang aking, kumaga, uh, paano ba, yan, no? Basta po, hindi ko na maisip yung English word, pero yun ang aking pagkakakilanlan, ano? Um, sa ating Biblia, meron tayong tinatawag na God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ano ang being ng ating Panginoon? We have ang being or nature ay God, isa lamang mga kapatid. God nature, being and nature ay God, and ang person ay Father, Son, and the Holy Spirit. Ano? So, iisa lang po ang nature, isa lang po ang Diyos, pero ang pagkakakilanlan ay tatlo. Ano? Hindi po iyan uh, isang pagkakakilanlan lang na naging Son, naging Holy Spirit, hindi po. Magkakaiba po ang kanilang pagkakakilanlan. Ano? So, titingnan natin. The Bible is clear that there's only one God but exists in three persons. So, titingnan po natin yan. Ano? So, meron ako ditong sinulat ng mga verse, isa-isa lang. Kasi, haba masyado. Ano? Meron tayong God the Father, Ephesians chapter 4, verse 6, one God and Father of all. Binanggit po iyan. So, yan po yung nagpapatunay sa deity or sa pagka-Diyos ng God the Father. Sa God the Son naman po, punta po tayo sa John chapter 1, verse 1. Makikita po natin doon na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? So, sinabi po na ang salita ay Panginoon, Word. Ano? And then, pagpunta po natin sa same chapter, verse 14, makikita po natin doon na and the Word was made flesh and dwelt among us. No, ang salita daw po, ang Word ay nagkatawang tao at nakihalubilo sa atin. Ano, so tinutukoy po nito yung ating Panginoong Hesus. Ang Word ay the Son of God, God the Son. No? And sa God the Holy Spirit naman po, punta po tayo sa Acts chapter 4, Acts chapter 5, ano? Ito po yung tumutukoy sa pagka-deity o pagka-Diyos ng Holy Spirit. Hindi lang po siya basta espiritu ng Diyos, siya po ay Diyos din, no? Kaya po God the Holy Spirit. So dito po sa hanggang chapter 11 ay meron pong kinokompronta, ano? Si Peter, si Apostle Peter, ito po ay si Ananias, ano? Ito po ay tungkol sa lupa, no? At sa pagbebenta ng lupa. So sa Acts chapter 5 verse 3, sinabi po na, but Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? No? So bakit daw po finil ni Satan yung puso ni Ananias na magsinungaling sa Holy Ghost? Ano? Tandaan po natin yun, thine heart to lie to the Holy Ghost. Ano? And then punta po tayo sa verse 5, makikita natin na sa verse 4, makikita natin na sinabi na ano, thou hast not lied unto men, but unto God. So, hindi daw po siya nagsinungaling sa tao. Diba? Sinabi sa verse 3, nagsinungaling siya sa Holy Ghost. Hindi ka nagsinungaling sa tao, pero nagsinungaling ka sa Diyos. So, clearly, tumutukoy po ito sa pagka-Diyos ng Holy Spirit. Kaya po siya tinawag na Trinity or Triune God. We have God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They are all one God. Isa lamang po iyan. Pero they exist in three different persons or three distinct persons. Magkakaiba po ang kanilang pagkakakilanlan. Ano? And yung nagiging parte po nila sa ating buhay ay magkakaiba rin, mga kapatid. Ano? So, next time, pag-aaralan natin iyan. Ayun po. So, meron ako ditong notes na nilagay. Ito. Ano lang ito? Parang trivia lamang. Ano? Trinity or triunity, no? Coexisting itong tatlo, itong three distinct persons sa ating Godhead. Ano? The word Godhead was used 3 times in the Bible, ano, by Apostle Paul. No, sinilista ko dito yung mga verses, Colossians chapter 2 verse 9, Acts chapter 17 verse 29, and Romans chapter 1 verse 20. So, Trinity, it is used 3 times in the Bible then. So, makikita natin yung work, ano, yung divine authorship ng ating Panginoon in the works, ano, yung mga ganyang hindi iyan coincidence, talagang sinasadya yan ng ating Panginoon, ano.
uh, co-equal, coexistent, and all share the same attributes. All powerful, all knowing. They have the same nature and same being. So sa atin pong journey, bilang ambassadors of Christ, bilang naniniwala, sa ating triune God, we will be asked, na nag-o-oppose o maraming kumukontra sa concept of the Trinity. Bakit daw Trinity ang tawag? Wala naman sa Biblia iyan. Hindi daw doctrinal. Pero ito po yung sinasabi ng ating Biblia, mga kapatid. Although the word Trinity ay wala naman talaga sa Biblia, pero ito po ay sound doctrine. Ito po ay totoo. Tandaan po natin, ang salitang Bible ay wala rin sa Bible. Ang salitang rapture ay wala rin mismo sa Bible. Pero nevertheless, it is true. Totoo po iyan, at yan po ay ang totoong doktrina. Yan po ang gustong iparating sa atin ng Panginoon. If only people, lalong-lalo na yung mga kumukontra po sa ating mga sinasabi, sa ating paniniwala, ay binasa lamang nila ang Biblia, at nag-rightly divide sila. Malalaman po talaga nila na totoo po ito. Ito pong Trinity, Rapture, Bible, ito po ay binigay bilang pagkakakilanlan dito sa mga events or sa mga concept na hindi naman nakasulat sa Biblia, pero sound doctrine po siya. Totoo po talaga siya. Maraming verses ang nagsusupport dito sa mga claim na ito, dito sa mga argument na ito. So titingin tayo ng ilan. 1 John chapter 5 verse 7. Ito pong verse na ito ay naomit or binago, natanggal sa ibang versions ng Biblia, kaya po KJV talaga ang binabasa ko and recommended ko na version ng Bible, dahil ito po ay walang tinanggal, walang binago, So, tignan po natin. For there are three that bear record in heaven. Meron daw pong tatlo. The Father, the Word, and the Holy Ghost. Nalaman natin na ang Word, ay ang ating Panginoong Jesus, God the Son. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, which is the Holy Spirit din po. And these three are one. So iisa lang daw po, ang the Father, the Son, and the Holy Ghost. These three are one. So it supports yung Trinity or yung triune God na ating nakikita sa Biblia. Meron pa pong isa, Matthew chapter 28 verse 19. Isa po ito siguro sa pinaka-famous na verse sa ating Bible. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So tatlo na naman mga kapatid, pero nakita po natin na yung paggamit sa name, baptizing them in the name, pagkakilanlan po ay isa, pero tatlo po ang binanggit, Father, Son, and the Holy Ghost. Although kahit po hindi alisin natin yung argument dun sa name, ibig sabihin po tatlo po ang required, na tatlo pong sinabi ng ating Panginoong Jesus na kailangan, baptize them in the name of these three, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Na ibig sabihin, same po ng nature, same ng being, same ng importance itong tatlong ito. Wala pong nakakalamang, walang na kukulangan sa tatlong ito, pare-pareho po sila. Punta po tayo sa Matthew chapter 3 verse 16 to 17. Now, ito po yung verse na magpapatunay na these three are distinct persons, dahil sila po ay nakita natin na nag-i-interact with each other. Hindi po ang God the Son ay nung nasa langit siya yung God the Father na bumaba siya sa lupa, naging God the Son. Hindi po. Magkakaiba po talaga sila, distinct persons po sila, pero iisa lang po sila. Although mahirap siyang i-grasp, pero basahin natin ito. Matthew chapter 3 verse 16 to 17. And Jesus, when he was baptized, nung nabinyagan ang ating Panginoong Jesus, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, bumukas ang langit, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. So bumaba daw po yung Spirit of God. This is the Holy Spirit. Pumasok daw po, nag-descend ang Holy Spirit. So makita po natin na dalawa na agad yung character. Nakita po na andito yung God the Son, na binabaptize siya, and then nag-descend yung Holy Spirit.
Ano? Verse 17, and lo, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Nagsalita po ang God the Father. So makikita po natin dito mga kapatid yung pagka-distinct, pagkakaiba-iba, no, ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ano? So ito pong Matthew chapter 3 verse 16 to 17. This shows na three distinct persons po talaga. So very important po ito. Pakitandaan po ito in case na may magtanong sa inyo kung bakit Trinity, ano? Dahil makikita po talaga natin kapag binasa natin and we rightly divide the Bible na ang triune God natin, ang Godhead na mini-mention sa Bible ay totoo. It is a sound doctrine dahil marami pong verses ang nagsusupport sa argument na ito, sa concept na ito, sa term na ito. No? Okay, so that actually yan po yung Trinity natin na short. Naabot tayo ng 21 minutes sa Trinity pa lang. So we'll try to move fast. Now, nabanggit ko kanina that we are joint heirs or tayo ay tagapagmana. We are sealed by the Holy Spirit. So tatalakayin din natin yan. No, we are adopted into God's family. We are now joint heirs with Christ. So the moment that we believe, we are adopted into God's family. Now we are children of God. So punta po tayo Ephesians chapter 1 verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Punta po tayo sa Romans chapter 8 verse 14 and 15. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So if we are led by the Spirit of God, kung nananahan sa atin ang Holy Spirit, we are the sons of God. Yun po ang ating pagkakakilanlan. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So nakita po natin ang God the Father. Siya na rin ang ating Father together with Christ, together with the Lord Jesus Christ. Romans chapter 8 verse 17. And if children, then heirs, kung tayo ay anak, if we are called the children of God, tayo ay heirs din. Heirs of God, tagapagmana. Joint heirs with Christ. So kasama, hindi ito 50-50 na hatian, mga kapatid. We are joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may also be glorified together. So ang sarap lang isipin at pakinggan na we are saved. Tayo ay ligtas na mula sa consequences ng ating mga kasalanan, and yet meron pa pala naghihintay sa atin na inheritance. We are still meron pang we are adopted pa sa family ng ating Panginoong Hesus. We are kasi po mga kapatid, halimbawa sa atin na lang dito sa mundo natin, di ba? Kapag tayo ay kapag merong isang tao na nag-ampon, at yung ampon niya, di ba? Yun yung tinuring niyang anak. Syempre, andun mapupunta yung pamana. Although wala namang ginawa yung anak na yun, inampon lang siya, pero imagine may pamana pa siya, So pupunta tayo sa second point, ng ating dito sa inheritance. We cannot work for our inheritance. Yun nga sinabi ko. It is given by God's grace through the Lord Jesus Christ. It is only through Christ that we are made an heir. So only through believing, only through receiving that mark, that Holy Ghost, that Holy Spirit, that we are made an heir, or tayo ay magiging tagapagmana. Colossians chapter 3 verse 24. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of inheritance, for ye serve the Lord Christ. So meron pa tayong inheritance, mga kapatid, na makukuha bukod sa ating salvation. Ito yung talagang magandang i-share sa ating mga nakakasalamuhan na hindi lang tayo basta ligtas sa consequence ng ating sin. We are adopted into God's family. We are made an heir. Tagapagmana pa tayo. So, joint heir, ito nga yung Romans chapter 8 verse 17. Joint heir tayo together with Christ. So, note lamang, meron ako ditong nilagay na note, the rewards and inheritance are different. Ang rewards ay earned or nakukuha natin through work, na pagtatrabahuhan natin ang rewards, mga kapatid. Halimbawa, reward sa trabaho, promotions, reward ng good grades, nag-aaral. So,
Itong mga ito ay napagtatrabahuhan. Although sa ating paniniwala sa Christian faith, may place ang rewards pero hindi pa before salvation. Ito ay after salvation pa. Ano? Pag-aaralan natin yan sa susunod, ano ba yung rewards na pwede nating makuha after we are saved, no? It is meron niyang kinalaman sa works on how we live dito sa ating mundo once we are saved, kapag tayo ay ligtas na, if we are in Christ. So rewards are earned through work, inheritance is through relationship. Ang pamana po ay makukuha lang naman natin if we are, kumaga may uh, kamag-anak tayo na magpapamana sa atin. It is only through that relationship, mga kapatid. Ang inheritance hindi mo naman yung pagtatrabahuhan, iyan ay ibibigay lamang sa iyo ng tao na meron kang relationship with. So yan po yung very important note na gusto kong ilagay dito, na wag nating pagsamahin yung rewards and yung inheritance. Inheritance, we are promised inheritance the moment that we believe, the moment na isil tayo ng Holy Spirit. And yung rewards, yan ay magbe-base sa ating pamumuhay on how we live. Are we living according to the word of God? Are we living according to his will? Are we walking with the Spirit? Are we walking in the Spirit? So that magkakaroon tayo ng lesson diyan, mga kapatid, na bukod. So for now, ayan muna. Punta tayo sa seal, dun sa first part ng sa title ng ating lesson. The Holy Spirit seals us the moment we receive the gift of salvation. So Ephesians chapter 1 verse 13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Next time, pag-aaralan natin yan, itong gospel of your salvation. May mga kalakip pa yan, may mga palaman pa yan sa loob, may nuggets pa dyan. In whom also that after ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So, sinabi dito that after ye believed, ye were sealed by the Holy Spirit of promise. So, kapag po tayo ay naniwala, the moment na tayo ay maniwala, we are sealed. John chapter 14 verse 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. So ano po ang sinasabi natin? Ito yung sinasabi natin na only true believers of the Lord Jesus Christ will have that Holy Spirit dwell in them. Kapag po tayo ay naniniwala sa ating Panginoong Hesus, yung mga totoong naniniwala lamang po, yung hisil ng Holy Spirit. Hindi pwedeng sabihin na naniniwala ka sa ating Panginoon pero hindi mo pinagkakatiwala yung salvation sa kanya, na he died for your sins. Hindi po basta-basta ganun lamang yun. You have to believe in your heart 100% sa kanyang finished work sa cross. So hindi po siya nakikita ng mundo, lalo na ng mga unbeliever, dahil hindi naman nila kilala ang Holy Spirit. Dahil makikilala lang nila ang Holy Spirit if they are in Christ, if they believe in the Lord Jesus Christ. Tsaka sa kanila magdudwell ang Holy Spirit. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, so we are sealed, the Lord knoweth them that are his, and that everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So having this seal, sinabi po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, ang gandang verse ito, mga kapatid. Having this seal, so we are sealed by the Holy Spirit. The Lord knoweth them that are his. Kilala tayo ng ating Panginoon dahil dito sa seal na ito. Kumbaga, ito yung marka ng isang totoong believer. The Holy Spirit dwells us as a mark that we are a child of God. Tayo ay anak ng Panginoon. Ito yung marka ng ating pagiging heir, ng ating pagiging adopted sons. Ito yung pwede nating sabihin proof na tayo ay saved, with the Holy Spirit dwells with us. If we receive the finished work, if we receive Jesus Christ sa ating mga puso, if we receive the gospel of salvation, 100% sa ating mga puso, mga kapatid, the guarantee that everything He promised us will be fulfilled by being sealed, we have eternal security. So, hindi lamang po ito inheritance once we are glorified together with the Lord Jesus Christ,
Ito po ay meron din tayong meron din tayong eternal security sa ating Panginoon. Sa ating the moment we are sealed, may eternal security na tayo kasi anak na tayo ng Panginoon. And some might wonder, baka may magtanong, if we believe in the Lord Jesus Christ and naligaw kami, are we still the child of God? Is that seal still there? Sealed pa ba tayo kapag tayo ay naniwala dati pero naligaw tayo ngayon? Nag-enjoy tayo masyado sa ating flesh, nag-enjoy tayo masyado sa mundo, nagkasala tayo masyado. Are we still holding that seal, mga kapatid? If you are truly saved, if we are truly saved, mga kapatid, kapag talagang naniwala ka sa ating Panginoon, may chance, very small chance na ikaw ay maligaw. Pero in that case, mga kapatid, if you ever doubt that kung saved pa ba ako, if you ever had that kind of thought na, ay, ligtas pa ba ako? Ay, dami ko ng kasalanan, ligtas pa ba ako? Now, remember this verse. John chapter 10, verse 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So remember that, mga kapatid. Once we are sealed, nothing can take us away from God's hand. Hawak na tayo ng ating Panginoon. We shall never perish. I remember yung service namin, I think 2 weeks ago, 3 weeks ago, sa aming church dito, itong verse na ito ay naging din siya, parang nag-struck din talaga siya sa akin, na-stuck itong verse na ito sa akin. We shall never perish, because sometimes, mga kapatid, in moments of weakness, baka yung iba sa atin, we will doubt na, nagkasala ako, I did something na I know nagigrieve yung Holy Spirit. I know na against sa will ng aking Panginoon. Na I know na hindi pleasing sa mata ng aking Panginoon. Am I still saved? No? Ang tagal kong naniwala pero naligaw ako ng ilang taon. Am I still saved? So, if ever you feel yung doubt, if you are sealed by the Holy Spirit, mga kapatid, remember, itong verse na ito, John chapter 10, verse 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Wala na pong makakapaglayo sa atin sa ating Panginoon once we are reconciled with God. Wala na po. Kaya nga po yun yung seal of assurance natin. Seal, yan po yung eternal security. Hindi naman po sinabi na conditional security. Eternal, mga kapatid. Panghabang eternity. Yan na yun. Eternal security. So, don't ever doubt. If you truly believe, sana wag dumating yung time na mag-doubt ka. And if ever man dumating iyon, remember this verse, John chapter 10, verse 28. They shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Hindi na po tayo maaring mawala, sa kapit ng ating Panginoon. Dahil by the grace of God, mga kapatid, ang ating salvation, ang ating good works, ang ating seal, ang ating inheritance, lahat po ng mayroon tayo ay bigay lamang ng ating Panginoon. Wala po tayong pinagtrabahuhan diyan. Ephesians chapter 2, verse 8. This is the core, kumbaga, yung pinaka gospel, na maaari nating i-share sa ating mga nakakasalamuha. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace ye are saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Lahat itong ating salvation, itong seal, itong inheritance, itong mga rewards na makukuha natin, lahat ito ay through grace. Bigay lamang ito, gift of God. Hindi natin ito kumbaga, walang bearing kung ano yung gawin natin, lalong-lalo na sa ating salvation. Wala po. Siguro sa rewards, pero sa inheritance, pagdating sa salvation, pagdating sa Holy Spirit sealing us, wala pong bearing ang ating good works, walang bearing ang ating attendance sa church, walang bearing ang ating donations, ang ating pagbibigay sa may hirap, ang ating lahat ng ginagawa natin, walang bearing yan, mga kapatid. Walang ang tanging paraan lamang para tayo ay maligtas, it is given by God. It is a free gift. Accept that free gift. That gift
yung regalo na iyan, tanggapin lamang po natin iyan. It is by the grace of God only that we are saved. No? For by grace ye are saved through faith. No? Through faith kanino? Sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang finished work sa cross. No? So, yun lamang po mga kapatid, may isang verse akong babasahin, 1 Corinthians chapter 2 verse 13. For by one Spirit we are all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. So this is the body of Christ. Mga kapatid, whether we be Jews or Gentiles, mapa-Jews or Gentiles, lalong-lalo na sa age of grace, ito sa church age, sa ating current dispensation, wala na pong bearing kung ikaw ay Jew or Gentile, or yung tinatawag nilang circumcision or uncircumcision, wala na po iyan. As long as you believe, we are baptized into one body. That is the body of Christ. Yun po tayo ngayon at yan ang ating stand. No, yan ang kailangan nating i-proclaim sa ating mga nakakasalamuha. No? So remember, wala na pong maaaring makapagtanggal sa atin sa kamay ng ating Panginoon once we are sealed. So let's pray, mga kapatid. I hope naging sapat yung lesson natin na ito. Medyo mahaba, napatagal tayo dun sa Trinity. Although that itself deserves a lesson of its own or a series of its own, pero next time maybe we will do it. Let's pray. Heavenly Father, Lord God, we thank you, we praise you, Panginoon. Salamat po sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa chance na naman na kami ay makapag-aral ng inyong salita. Lord, we praise you sa amin pong araw-araw na pagdadasal, Panginoon. Lord, we thank you sa amin pong mga trabaho na nagiging paraan para kami ay makapag-provide sa aming mga pamilya. Lord, we pray for protection, we pray for safety sa aming mga travel, sa daily commute, sa trabaho. Lord, we pray for healing. We pray for good health, Panginoon, sa aming mga kapamilya, kaibigan at nakakasalamuha. Lord, we give thanks sa Panginoong Hesus sa kanya pong ginawa sa cross of Calvary, Panginoon. Lord, we pray na marami pa pong tao ang makarinig ng gospel of salvation. Sana po marami pa po ang mag-receive, Panginoon, sa Panginoong Hesus. It's in Jesus' mighty name that we pray. Amen. So, ayun po muna ang ating lesson ngayon. Again, seal and inheritance. I think I will add yung Trinity dito sa title. I will edit it. I will add yung Trinity sa title para mas pag-aralan natin ng mas maayos. So, ayun po. I'll see you all, I think, tomorrow or Saturday or Sunday. Let's see. Bye-bye.